A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum sa lahat ng taga-subaybay ng programang Magtanong. Sana ay patnubayan tayo ni Allah naway sa pamamagitan ng programang ito ay malaman natin ang hindi pa natin nalalaman sa Islam. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak na kabilang ako sa magtatanong ngayon sa programang ito upang malaman ko ang mga bagay na di ko pa nalalaman sa kabutihan ng Islam. Kasama po natin muli ang ating butihing Sheikh Mujahid Commander. Assalamualaikum Sheikh wa ahlan bik. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa ahlan. Ang una ko pong katanungan Sheikh, ano po ba ang mga haligi ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Kailangan po ba itong malaman ng lahat ng Muslim para katanggap-tanggap ang kanilang pag-aayuno? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay mayroong dalawang haligi na kung saan ay ang dalawang haligi na ito ay kinakailangan na malaman ng taong mga Muslim, lalong-lalo na ang mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan upang magiging katanggap-tanggap ang kanilang pag-ayuno. Unang haligi ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito ang tinatawag sa wikang Arabic al-imsak. Ibig sabihin ay ang pagtitiis. Pagtitiis sa mga nakakasira sa pag-ayuno. Pagtitiis sa pagkain na huwag kumain. Pagtitiis sa pag-inom na huwag uminom. Pagtitiis sa lahat-lahat ng mga nakakasira sa pag-ayuno mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Katulad ng nabanggit natin na talata sa mga nakaraan na episode natin, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqarah 187 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wa kulu washrabu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay kumain at uminom hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hanggang sa maging lantad sa inyo ang maputing hibla kaysa sa maitim na hibla, minal fajr, mula sa pagbubukang liwayway, thumma atimmus siyama ilal layl, pagkatapos ay tapusin ninyo o di kaya ay kumplituhin ninyo ang pag-ayuno hanggang sa pagdating ng gabi. Ibig sabihin, ayan ang unang-una na haligi ng pag-ayuno ay ang pagtitiis. Tulad ng nabanggit natin na pagtitiis sa pagkain, pagtitiis sa pag-inom, pagtitiis sa pakikipagtalik o anumang bagay na mga nakakasira sa pag-ayuno. Ikalawang haligi ng pag-ayuno ay sa wikang Arabic ang niya. Ibig sabihin ng niya ay layunin, intensyon. Kailangan sa nag-ayuno ay magkaroon siya ng intensyon na siya ay nag-ayuno. Ang pagkakaroon ng intensyon ay sa gabi, na kung saan ay kapag pumasok na ang gabi, hanggang sa bago magbukang liwayway, ay kailangan na magkaroon ang tao ng niya upang sa gayon ay mabuo niya ang tinatawag na ikalawang haligi ng pag-ayuno. Ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging tapat na pagsamba sa Kanya. Ang pagkakaroon ng ikhlas, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Bayyinah, ikalimang talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wa ma umiru illa liya'budullaha, at hindi namin sila pinag-utusan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa liya'budullah, maliban na lamang
upang sambahin nila ang Allah. Mukhlisina lahuddin. Magiging tapat sa kanilang pagsamba, tapat sa kanilang pananampalataya, tapat sa kanilang relihiyon. Ibig sabihin ay ang kanilang layunin ay buong buo na kung saan ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasagawa ng layunin ay kapag pumasok na ang gabi, ay pwede mo nang isagawa ang layunin o di kaya intensyon, ang niya. Magkaroon ka na ng niya hanggang sa hindi pa magdating ang pagbubukang liwayway, kailangan ay may sagawa mo ang tinatawag na niya. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalese ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ang mga gawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sang-ayon lamang sa tinatawag na niya o di kaya ay intensyon. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ang bawat tao ay matatamo niya ang kanyang ginawa, matatamo niya ang kanyang mga gawain sang-ayon sa kanyang intensyon, sang-ayon sa kanyang tinatawag na niya o di kaya ay layunin. Kaya ang taong nagayuno ay nararapat na magkaroon ng intensyon, nararapat na magkaroon ng niya o di kaya ay layunin upang sa gayon ay magiging katanggap-tanggap ang kanyang pag-ayuno. Shukran, Sheikh. Ang iyong kasagutan ay dagdag sa aking kaalaman. Ang aking huling katanungan ay sa pagbabalik ng magtanong. Magtanong kay Sheikh Mujahid Gumander. Ahlan wa sahlan sa ating mga kababayan at sa kay Sheikh Mujahid Gumander. Ang aking huling katanungan, kung ako ay nag-aayuno at nalimutan ko ang aking layunin o niya sa wikang Arabic, na ang ibig sabihin ay intensyon na mag-aayuno bago magbukang liwayway, tanggap po ba ang aking pag-aayuno? Kung ang iyong pag-ayuno ay tatawo, ibig sabihin ay sunna, yung pag-ayuno na hindi obligado, ay tanggap din ang iyong pag-ayuno. Kahit na hindi ka magkaroon ng niya o layunin, sa gabi ay tanggap ang iyong pag-ayuno dahil ang iyong pag-ayuno ay tatawo lamang o di kaya ay sunna, ibig sabihin ay kanais-nais lamang na pag-ayuno. Katulad ng ikaw ay nagising ng umaga na mayroon ng araw at gusto mong mag-ayuno ng sunna, pwede ka rin mag-ayuno. Ito ay nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating siya kay Aisha radhiyallahu anha, si Aisha ay asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating sa bahay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya si Aisha dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghahanap ng pagkain. Sabi niya, hal indakum syai? Sabi niya, mayroon ba dyan na makain? Mayroon ba dyan pagkain? Tinanong niya ang kanyang pamilya. Subalit anong sinabi ni Aisha? La. Ibig sabihin ay walang pagkain. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni saim. Kung gayon, walang pagkain, walang makain, ay ako ay mag-ayuno na lamang. Ibig sabihin ay kung ikaw ay nag-ayuno, na ang iyong pag-ayuno ay ibig sabihin ay kanais-nais, sunna o di kay tatawo, ay kahit na hindi ka makapaglayunin sa gabi, kahit na nagbukang liwayway na, saka ka pa maglayunin ay umaga na, ay tanggap din ang iyong ibig sabihin ay pag-ayuno. Subalit, kung ang iyong pag-ayuno ay wajib, ibig sabihin ay fard, ang ibig sabihin nito ay pag-ayuno na obligado. Katulad ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay nararapat kang magkaroon ng layunin sa gabi bago magbukang liwayway. Dahil kung hindi ka magkaroon ng layunin, ay hindi katanggap-tanggap ang iyong pag-ayuno. Sapagkat mayroong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Hafsa radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit
as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ang sino mang tao na hindi magkaroon ng layunin sa gabi, ibig sabihin ay hindi magkaroon ng niya sa gabi, intention, bago magbukang liwayway, ay siya ay walang ayuno. Ibig sabihin ay hindi matatanggap ang kanyang pag-aayuno. Ang niya, layunin, ay hindi na kailangang bigkasin pa ng dila. Katulad ng nakasanayan natin sa Pilipinas, na sinasabi nila, naway tusaw magadin. Ako ay naglalayunin, ako ay nagkakaroon ng intensyon na bukas ay mag-ayuno ako. Sa Islam, hindi na kailangan na bibigkasin pa ng dila ang niya o layunin, kundi ito ay gawain ng puso. Ibig sabihin, magkaroon ka lang ng iyong intensyon sa iyong puso na ito ay isinasa puso mo na ikaw ay mag-ayuno bukas alinsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na niya o di kaya ay layunin. Hindi na kailangan na sabihin mo pa na ako ay mag-ayuno bukas. Ako ay maglayunin ako, mag-intensyon ako na bukas, mag-ayuno ako. Hindi na yung kailangan na bigkasin pa ng dila, kundi ito ay gawain ng puso. Wallahu alam. Ang Allah ang higit na nakakaalam. Sheikh, bilang huling pananalita, ano po ba ang mensahe niyong may bibigay sa ating kababayan? Bilang huling mensahe sa ating mga kapatid na taga-subaybay, ang ating pag-ayuno ay kailangan na isagawa natin ang dalawang haligi na nabanggit natin upang sa gayon ay magiging katanggap-tanggap ang ating pag-ayuno. Ano yun? Unang-una ay ang tinatawag na pagtitiis. Ang ikalawa ay ang tinatawag na niya o di kaya ay layunin. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Maraming salamat din sa iyo. Naway pagpalain ka ni Allah na mabuksan sa iyo ang pinakamataas na antas ng paraiso, Amin. kasama ang bumubuo ng programang Magtanong. At sa lahat ng kababayan nating nanood ng programang ito, naway may napulot kayong dagdag na kaalaman sa Islam. At sa susunod na kabanata, maraming salamat. Wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.